Naramdaman ko ang pagluwag sa pagkakahawak niya sa akin kaya tinangka ko yung tanggalin ngunit nang inaakala ko makakawala na ako ay muli niya itong hinigpitan. Do you want me to throw my father to jail? Gusto mong pagbayaran niya ang ginawa niya sa pamilya mo? I can do that. Trust me. I'm doing that. Bulong niya sa akin. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Tuluyan na rin ako nawala ng lakas upang labanan siya at pilitin na makawala sa kanyang bisig. Why did you hide it from me, Briggs? Gusto ko lang malaman kung bakit pinatay ang pamilya ko. Gusto ko lang malaman kung sinong gumawa nito. Hindi ako humihiling ng iba. Gusto ko lang magkaroon ng kasagutan ng mga katanungan ko sa pagkamatay ng pamilya ko at sinabi mo sa akin, natutulungan mo ako. Ngunit ang malaman mo yung ama mo ang gumawa nito sa pamilya ko, nanahimik ka? Tinanggal ko ang kanyang kamay sa akin at tumarap sa kanya. Hinarap ko siya habang bumubuhos na naman ang aking luha. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ko na napigilan ang humikbi. Iniisip mo ba nakasusuklaman ko kayo kapag nalaman ko? Nalalayuan kita o iiwanan kita kapag nalaman ko na ang tatay mo nagpapatay sa pamilya ko? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Magagalit ako sa tatay mo pero sa kanya lang, hindi sa'yo. Lumayo ako sa kanya habang patuloy na umiiyak. Ganun ba kahina ang tingin mo sa akin para pagtaguan mo ako ng katotohanan? I trusted you with all my heart but you didn't do the same. You didn't trust me, Briggs. And that pains me more than anything. Kinuha ko na ulit yung bag na nabitawan ko kanina at tinalikuran na siya. Muli niya akong niyakap mula sa likuran. Hinayaan ko na lang na umago sa luha ko at marinig niya akong humikbi. Panay naman ang paghingi niya sa akin ng tawad. I'm sorry. I was just so afraid to lose you. Kaya naisip ko na itago sa iyo ang totoo. Don't leave me. Muling pagmamakaawa niya sa akin. I don't know what to do with my life without you, Vienna. Huminga ako na malalim. Hindi ako magpapadala sa kahit na anong sabihin niya sa akin. Hindi ako magpapakahina at rupok para sa kanya. Not this time. Nagawa mo nga akong iwasan noon, hindi ba? Just try doing it again. Isa pa, nabuhay ka nga ng ilang taon na hindi ako kilala. Don't pull me with that. I can't live without you, Card. Briggs. Gasgas na yan. Malamig kong sabi sa kanya. Tell me I'm heartless but I'm doing what's the best for us. And I can't still do it properly. Kahit anong pag-iwas sa paglayo ko sa'yo, I still keep on coming back. Naramdaman ko na ang pagbaon ng mukha niya sa akin leeg. Kinagat ko ang labi ko upang pigilan ang panginginig nito. Iniwasan mo ko noon dahil nalaman mo na ang daddy mo nagpapatay sa pamilya ko, hindi ba? Hindi dahil sa natatakot kang mahalin ako. Sana itunuloy mo na lang pag-iwas kaysa pinaniwala mo na mahal mo ako. Kumawala ang isang hikbi mula sa akin. Mas tumatagal, inahihirapan ako magpigil ng iyak. Kailangan ko na umalis dito. Wala ko narinig mula kay Briggs. Mas subigpit lamang ang kanyang yakap sa akin. Tinangka ko muling tanggalin iyon, ngunit hindi ako nagtagumpay. Hindi ko na maalis ang kanyang kamay sa akin. Sumuko na rin ako at pinikit na lang ang mga mata. Can I just let him hug me for the last time? Hinayaan ko lang na ganoon ang posisyon namin ng ilang minuto. Nang muli kong imulat ang aking mata ay marahan ko tinanggal ang kanyang kamay. Siguro dahil hinayaan ko iyon ng ilang sandali ay hindi na siya nanlaban pa. Enough! I'm going. Matapos yun ay umalis na ako at hindi na nagpapigil pa. Naramdaman ko na naman ang pagbuhos ng aking luha nang makaalis ako doon. Nagtaksi na lang ako papauwi dahil pakiramdam ko hindi ko nakakayanin pa maglakad na ganito kabigat ang bag na dala ko at bigat ng dibdib ko. Dumating ang Lunes. Nakahanda na ang lahat. Inihanda ako na rin ang sarili ko. Pinag-isipan ko itong mabuti at hindi na mababago ng kahit na ano pa ang desisyon ko. Good morning, Becca. Nandiyan na ba si Sir? Nagangat sa akin ang tingin sa Becca bago tumango. Ngumiti ako sa kanya at palakad na sana papunta sa opisina ni Briggs. Sandali lang pala, Vienna. Ang sabi kasi ni Sir, wala mo na maaaring pumasok sa opisina niya. Ngumiti ako kay Becca. This will not take long. I just need to talk to him. Hindi na nagsalita pa si Rebecca sa akin.
Hindi na rin niya ako pinigilan. Huminga ako ng malalim nang nasa harapan na ako ng opisina ni Briggs. Kumatok ako at agad na binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Nakita ko pang matalim siyang tumingin sa akin, ngunit nang mapagtanto niyang ako iyon ay agad na pumungay ang mga mata niya. Diana. Hindi ako nagpadala sa pagtawag niya sa pangalan ko. Naglakad ako patungo sa kanyang lamesa at marahang inilapag ang isang sulat. Mabilis niya lamang iyon tinignan at nag-angat din agad ng tingin sa akin. Resignation letter, sir. Just in case, hindi niya napansin ang heading na nakalagay sa papel. Nakita ko ang agarang pagbabago ng kanyang reaksyon. Mabilis niyang hinawakan ng papel na inilapag ko sa kanyang lamesa at binasa ang nakalagay doon. Muli siyang tumingin sa akin, halatang naguguluhan. You don't have to do this. I want to do this. Tumangu-tangu pa ako. Alam ko na hindi dapat madamay ang trabaho ko dito, ngunit alam ko rin na hindi ako makakapagtrabaho ng maayos sa kumpanyang pagmamayari ng taong pumatay sa pamilya ko. Tumayo si Briggs sa akin. Halata sa ekspresyon niya na nasasaktan siya, na at the same time ay natatakot siya sa maaaring mangyari sa akin. Diana, I can find a new job. Hindi man malaki ang sweldo kagaya dito, pero mas matatahimik ako doon. Don't worry about me, and don't try to stop me. Wala ka na dapat na pakaalam sa akin because we're over, Briggs. Humugot ako ng malalim na paghinga at tumingin ng diretso sa kanya. Sa tingin ko naman, hindi ko nakakailanganin pa magstay dito na isa pang buwan, tama? You can get a replacement for me easily. Sa tingin ko, sapat na 1 linggo at pagkatapos dito aalis na ako rito. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon na makapagsalita. Lumapit pa akong muli sa desk niya at may ipinatong doon na 2 kahon. Ang isang kahon ay yung ibinigay niya sa aking barrette at ang isa naman ay yung Trinity ring. Muli ko nakita ang panlalaki ng mata niya sa gulat. I'm giving this back to you. Sa tingin ko ay wala nang halaga yan sa akin. That's a lie. Mahalaga sa akin ang mga iyan, ngunit palagay ko ay dapat lamang na ibalik ko ang mga ito sa kanya. Napunta ang aking tingin sa suot niyang bracelet. Yun yung ibinigay ko sa kanya. I didn't wear mine dahil kapag nakikita ko iyon ay nasasaktan lang ako. Naalala ko lang ang mga alaala namin noon at nahihirapan lamang akong huminga. I still carry it with me, though. Nasa bag ko iyon. You don't need to give that bracelet to me, though. Hindi naman yan kamahalan kumpara sa 2 ito. Ikaw na bahala. You can throw it away. Matamang sinabi ko sa kanya. Magalang akong tumungo sa kanya at nalikuran ko na siya. Maglalakad na sana ako nang may maalala pa ako. My dad, I will pay it. Hindi man ngayon pero asahan mong babayaran kita. Hindi mo kailangang bayaran iyon. Hindi kita sinisingil. I will pay. Matigas kong sabi na nagpatahimik sa kanya. Alam ko na marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ganoon pa man, ay wala din naman akong balak na makinig sa kanya. Umalis na ako at lumabas ng kanyang opisina. Hindi na ako muling umiyak. Pakiramdam ko'y naubos na iyon itong nagdaang araw. Namamanid na ang mata ko. Hindi ako dapat na nagmamalaki sa kanya dahil wala naman ako ipagmamalaki. Paano ko babayaran ng malaking halaga na iyon ganoong wala nga akong trabaho? Dediskartehan ko na lang. Basta sa ngayon ayoko umasa kay Briggs. Ayoko magkaroon ng involvement sa kahit na sino sa kanilang pamilya. Nagdaan ng 1 linggo, hindi ko man inaasahan na pipirmahan ni Briggs ang resignation ko, pero hindi rin naman ako umaasa na pipigilan niya ako. Niyayakap ako ni Venice at Chad. Medyo nagiging emosyonal din ako dahil paalis na ako ngayon sa opisina. Nagkaroon naman ako agad ng kapalit na papasok na raw next week, kaya wala na akong dapat pang isipin. Bakit ka ba kasi aalis? Hindi ka ba masaya sa akin? Pinahid kong aking luha habang natatawa sa sinabi ni Chad. Ingat ka. Kita-kita na lang tayo kapag may oras. Sabi naman sa akin ni Venice. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Tinulungan ako ng ilang nandun para sa gamit ko. Hindi naman iyon karamihan, ngunit gusto lang daw nila akong tulungan. Nakapag-book na rin naman ako ng Grub. Thank you. Sabi ko sa mga tumulong sa akin bago kunin yung mga gamit ko para ipasok na sa kotse na nag-aabang sa akin. Nagpaalam sila sa akin at umalis na rin agad. Papasok na ako sa kotse na makita ko si Briggs. Mukhang galing siya sa kung saan pero tumigil lang sa paglalakad dahil nakita niya ako. Magalang akong tumango sa kanya, ngunit hindi na ako nakangiti pa. Pumasok na ako sa loob at tumakbo na ang sasakyan. Nakita ko siyang muli na nakatayo pa rin doon at hindi gumagalaw. Bigla na namang bumigat ang dibdib ko pero masyado na akong pagod at parang nakasanayan ko na lang din kaya't
Hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin. Inayos ko lang sandali ang gamit ko sa apartment tapos ay nag-impake na rin ng mga gamit na dadalhin kong pauwi sa Laguna. Malungkot man na wala ng pamilyang sasalubong sa akin dahil maging sina tita at ang pinsan ko'y wala na ngayon doon. Pero sa tingin ko ay mas matatahimik ako kapag nanatili muna ako doon. Nang makasakay ako sa tricycle ay sanalubong ako ng preskong hangin ng probinsya. This feels nostalgic. Para ako nagbalik sa nakaraan na pagkagaling ko sa eskwela ay ganito ang sasalubong sa aking pauwi. Nagbayad na ako sa tricycle nang makarating sa bahay. Napatingin muna ako sa walang taong bahay ni na Tita Celeste at matipid na ngumiti. I should visit them today. Sana pala'y naisip ko iyan kanina pero wala din naman akong dalang kandila kaya okay na rin Nadala ko muna mga gamit ko rito. May malapit na tindahan sa amin kaya't bumili muna ako ng kandila bago muling sumakay ng tricycle at nagpahatid sa sementeryo. Naglakad na akong papasok sa sementeryo at agad na lumapit sa puntod ng pamilya ko. Magkatabi lang naman ang libingan ni na tita at ni na papa, kaya hindi na ako mahihirapan pa. Nagtirik ako ng kandila at nagdasal. Matagal-tagal na rin nang huli ko itong nagawa. Tahimik lamang ako habang nakaupo sa damuhan at pinagmamasdan ng puntod ng pamilya ko. Vienna? Doon lamang ako napaiwas ng tingin sa puntod ng pamilya ko upang tumingin sa kanya. Nagulat ako na makita siyang nandito. Adam. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Umayos ako tumayo sa pagkakaupo. Siya naman ay lumapit sa akin naroroonan ko. Anong ginagawa mo rito? I see. You're visiting Tito Tim's and your family's grave. Anya nang mapagtanto kung anong ginagawa ko doon. Matipid akong umiti sa kanya bago tumango. How about you? Sinong dinadalaw mo? Hindi ko rin inaasahan na nandito siya ngayon. Akala ko'y nasa Manila siya. Ngumiti siya sa akin bago ituro ang hindi kalayong puntod sa aming kinatatayuan. I visited my grandparents' grave and my mom's. Matipid na sagot niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Kailan ka pa umuwi? Kanina lang. Ngumiti ako kahit papaano sa kanya. Natahimik kaming dalawa kaya't muli na lang akong bumaling sa puntod ng pamilya ko. Siya naman ay nanatili lamang sa gilid ko't nakatayo. Umihip ang malamig na hangin dahil na rin sa pagdilim ng kapaligiran. Uuwi na rin siguro ako maya-maya. Are you okay? Tumabi siya sa akin kaya't napabaling ako muli sa direksyon niya. Ganoon ba kahalata na hindi maayos ang aking pakiramdam? Na mukhang problemado ako? Ngumiti ako at tumango. Hindi naman na kailangan pang malaman ni Adam. You know, you can tell me what's bothering you. Aren't we friends? Muli ako napatingin sa kanya at napangiti. I guess, matagal man kaming hindi nagkita at nagkasama, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan ng magkaibigan kaming dalawa. Nothing. I just resigned with my work. That is. Kinagat ko ang labi ko. Yun na lang muna ang sasabihin ko dahil hindi pa ako handang sabihin ang totoo nangyari sa akin. Ayoko pa itong pag-usapan. Huh? Why? Gulat niyang tanong sa akin. Personal reason? Too personal to be exact. Malibang idinadamay ko ang emosyong nararamdaman ko sa profesional na buhay ko. Kaya lang mahirapan lamang ako kapag nanatili pa ako doon. I see. Sa gilid ng mata ko ay alam ko na hindi siya kontento sa sinabi ko. Ganoon pa man, hindi na rin siya nagtanong pa. Masyado. Naramdaman niya siguro na hindi ko rin gustong pag-usapan. Muli kaming nanahimik na dalawa. Tanging ang pagsipo lamang ng hangin ang maririnig mo. Do you need a job? I know someone who owns a brokerage company. I can introduce you to her. Masayang sabi sa akin ni Adam na siya nagputol ng katahimikang namumuo sa pagitan namin dalawa. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. I appreciate it. Kaya lang sa ngayon ay ayoko na munang depende sa ibang tao. Isa pa, gusto ko rin magpahinga muna. May natitira pa naman akong pera pang gastos. Kailangan ko munang alisin ang mga bagay na gumugulo sa isip ko. Thanks. But for now, I just want to rest. Gusto ko munang makahinga at makapagpahinga sa ingay ng syudad. Hindi rin naman ako nagsinungaling. Kahit papaano ay hindi iyon mali. Ngumuso si Adam at tumangutango sa akin. May kinuha siya sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Call me whenever you need help. This time, I will be the one to help you, Vienna. Napatulala ako sa sinabi niya. Kinuha ko ang kanyang iniabot at napagtantong calling card niya ito. You helped me a lot during childhood. It's my time to return the favor. Isa pa,
Malapit na kaibigan din kayo ng pamilya namin. It's really painful to hear about what happened to your family. To Tito Tim, since he was like my second father. Tinungan ko lang siya at sinabi na tatawag ako kung sakaling kailangan ko ng tulong niya. He offered me a ride going home. Hindi na rin naman ako umangal pa. Halos 1 linggo din siguro akong tahimik na namuhay sa probinsya. May mga oras na umaasa ako na may makikita ko mensahe mula kay Briggs pero wala. I guess that's a good sign. I contacted Adam few days before I came back to Manila para sabing tinatanggap kong alok niya. Nangangailangan ako at sa tingin ko ay hindi ako pwedeng magmataas dahil alam naman nating mahirap ang maghanap ng trabaho. Tinulungan ako ni Adam at nakapasok ako sa panibagong kumpanyang pagtatrabahuhan ko. I texted Adam to say I was hard kahit na expected na naman na iyon. Itatago ko na sana ang cellphone ko nang may matanggap akong panibagong mensahe mula sa isang numerong hindi ko kilala. Kumunot ang noo ko. Ganoon pa man ay binasa ko pa rin kung ano ang nilalaman ng mensahe. Hi Viana, this is Vian Villante. I want to ask you if we can talk. Agad bumigat ang loob ko at naglahong aking mga ngiti nang mabasa ko ang apelyidong Villante. Xavian Villante, Briggs' cousin, texted me saying he wanted to talk to me. That brings me to my current position and situation. Thank you for accepting my invitation, Viana. Sabi niya sa akin bago uminom ng kape sa tasa niya. Tumango lang naman ako sa kanya. Sa katunayan ay wala akong balak na makipagkita at makipag-usap sa kahit na sino sa kanila pero naisip ko rin, sa liit ng mundo ay hindi ko rin naman sila magagawang iwasan habang buhay. Kaya ngayon pa lang ay haharapin ko na sila. Kailangan ko lang talagang tapangan ang loob ko para hindi ako bumigay sa kahit anong sasabihin nila. That's nothing. Yun lang sinabi ko. Ngayon ko lang siya makakausap at makikita ng harap-harapan. Ang mga unang engkwentro ko sa kanya hindi ganito. Ngayon, na mas malapit siya sa akin at mas makikita ko siya ng maayos, ay mas lalo pala talaga siyang nakakatakot. Mas nakakatakot pa sa presensyang meron si Briggs nung una ko itong makilala. Please, you can order anything you want. It's on me. Matipid siyang umiti sa akin. He looks friendly and approachable, but his intimidating aura is still there. Hindi may pagkakailang silang dalawa ni Briggs ang naglalaban sa pagiging boss ng kanilang organisasyon. No, thank you. Nandito lang ako para marinig kung ano sasabihin mo. Tungkol saan ito? Hanggat maaari ay gusto kong maging magalang. We've never been close. I never talked to him. Hindi kagaya ni na Bernard, ay ni isang beses ay hindi ko nagawa magkaroon ng conversation sa kanya. About Briggs. Matipid niyang sagot bago siya muling sumimsim sa kanyang inumin. Figures. Mahinang sambit ko. Hindi naman niya ako babalaking kausapin kung hindi yun tungkol kay Briggs. Hinintay ko na lang siya magsalitang muli. Pakikinggan ko kung ano mang sasabihin niya pero hindi ako nangangako na paniniwalaan ko o bibilhin ko ang mga iyon. Pinsan niya sa Briggs. Natural lang na pagtakpan niya ito at kampihan. Hindi na rin ako magtataka kung si Briggs mismo ang nagpadala sa kanya rito. Trust me. Briggs doesn't know I'm here and talking to you. He doesn't want anyone from our family to approach you because he's respecting your decision. Alam niya na ayaw mo makausap ang kahit na sino sa amin. But I think you have to know a lot of things about Briggs. It's unfair for him that he sacrificed a lot for you, and yet you don't know anything about it. Sumandal siya sa kanyang kinuupan at base sa posturang meron siya, ay magkakrus ang kanyang hita. Hindi ako muling nagsalita at nakinig lamang sa kanya. Briggs didn't intentionally hide everything to you. He did it for your sake, and for himself of course. Itinago niya iyon dahil ayaw kanyang makitang nasasaktan pa. And he was so afraid to lose you, na itinago niya lang iyon sa iyo at palihim na gumagawa ng paraan upang makuha mo ang hustisyang hinahanap mo. Huminga ng malalim si Xavian bago matipid ng umiti at muli nagsalita. And Tito Vince is currently in jail now. Ipinakulong siya ni Briggs. Muling napabalik sa kanya ang titig ko. Nagulat ako sa huling sinabi niya. Briggs? Did what? Ipinakulong niya sa Tito Vince matapos makakuha ng matibay na ebidensya laban dito. I was there. I saw what happened. Nakita ko kung paano niya ipadampot sa mga pulis ang sarili niyang ama dahil sa iniisip niya. Yung ginawa ni Tito Vince sa pamilya mo. I still have my doubts about it though. Kalmado lamang si Xavian na nakikipag-usap sa akin. Walang bahid na kahit na anong emosyon ang kanyang mukha.
Hindi siya kinakabahan o natutuwa. He has his resting face. Doubts? Hindi ko na mapigilan magtanong pa. Habang dinadampot ng mga pulis sa Tito Vince, he said one thing. Tumingin siya ng diretso sa akin na siya nagbigay kilabot sa buong katawan ko. He didn't kill them. I will lie to you if I'd said I didn't believe his words. For someone who knew him, he's not a liar. Kung ako lang, ay paniniwalaan ko ang sinabi niyang hindi siya ang pumatay. Ganoon pa man, people will tend to lie whenever they have a chance to, even though it's not their nature to do so. Kaya medyo hindi ko alam ang dapat kong isipin ngayon. But despite that, he didn't fight back. Kalmado lamang siya sumama sa mga pulis. Pagpapatuloy na pagsasadulan niya sa akin, nakaramdam ako ng paninikit ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan bakit sa sinabi niya ay bigla din ako nagkaroon ng pagdududa. But there are evidences. Matipid na sagot ko sa kanya. Kailangan ko tanggalin ang nararamdaman kong pagdududa. Hindi ito ang oras para magduda pa. There are. Tumangutango siya at nakita ko na naman ang ngiti niya na hindi ko gusto makita. But evidence can be fabricated and forged. You know? Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba ako mabigla pa sa mga sinasabi niya. Habang ako'y naguguluhan, may kalmado naman siya expression sa kanyang muka. Ganito lang ba talaga siya? He looks unbothered, but deep inside ay marami din siyang iniisip. You mean, Briggs forged the evidence? No, someone else. Someone who is in cahoots with the actual mastermind behind the killings. Muli siyang uminom ng kape at nagkabit-balikat. But I can be wrong. Who knows? Natahimik ako. Kung mali ang lahat ng ito at hindi totoong ang ama ni Briggs ang pumatay sa pamilya ko, sino? I am looking into it, but I am not on your side, Fianna. You may be the woman that Briggs is in love with, but for me, you're nothing but a stranger. As the consigliere of the Villante family, I am going to defend Tito Vince. If you want him to pay for something that we're not sure he did, see you in court. Kumuha na siya ng pera sa kanyang wallet at inilagay iyon sa lamesa. Umiti siyang muli sa akin at tumayo na. Tahimik lang naman ako doon habang nakatitig sa baso ng tubig sa harapan ko. Oh, and one more thing. Napatingin ako sa kanya na magsalita siyang muli. Binati naman ako ng ngiti niyang nakakakilabot. I don't know if that's a sincere smile or a mocking one. I find it weird that everything he did for you, you doubted Briggs' feelings for you. Briggs loves you, Vienna. Next time you're going to be uncertain of something, don't include his feelings for you. Because more than anything else, you are important to him. You don't have any idea to what extent Briggs can give up for you. Yun ang huling sinabi niya sa akin. Umiti siyang muli at nagpaalam na. Napatulala na naman ako. Wala na naman ako masabi. Ang mga salitang nabubuo sa isipan ko kanina ay bigla na lang nagkabuhol-buhol. Habang nagpapahinga ako sa apartment ko ay hindi ako mapakali. Gusto kong kausapin ang ama ni Briggs. Gusto kong marinig sa kanya mismo ang mga katagang iyon. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Tumayo ako at kinuha ang cellphone ko. Alam kong hindi ako patatahimikin ang iniisip kung ito kaya tinext ko si Xavian. Kahit napakaramdam ko hindi naman dapat siya ang dapat kong tanungin. Saan nakakulong si Mr. Villante? Hinintay ko lang siya sumagot at nang makakuha ko ng reply sa kanya ay agad ako nag-ayos at inihanda na rin ang sarili. Kailangan ko siya makausap. Marami akong katanungan na alam kong siya lamang ang makakasagot. Sumakay na lang ako ng taxi para mas mabilis. Hinihiling ko lang talaga na hindi traffic ngayon. Gusto ko rin kasing makauwi na maaga at makapagpahinga. Bukas ay may pasok na ako sa bago kong trabaho. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ko namimiss si Briggs. Gusto ko na siyang makita ulit pero mayroon pa rin pumipigil sa akin na makipagkita sa kanya at makipag-usap. Ayoko mas lalo lamang namin masaktan ng isa't isa. Itinanong ko sa mga pulis kung maaari ko makausap si Mr. Villante. Noong una ay parang nagdadalawang isip pa sila. Ngunit nasabihin ko sa kanilang ako ay kamag-anak ng pamilyang pinatay niya ay pinayagan din nila ako. Pumunta ako sa visiting room at nakita ko na siya doon. Tumingin siya sa akin at isang malungkot na ngiti ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Parang nang makita ko siya ay gusto ko na lang umalis.
na gusto ko nalang umurong. Parang ayoko na pala siyang makausap pa. Naupo ako. May nagbabantay sa aming pulis sa isang gilid pero sa pwestong kinalalagyan niya ay sa tingin ko, hindi naman siya makikinig sa kung ano man pag-uusap namin. Diana, bati niya sa akin. Naupo ako sa tapat ng upuan niya. Isang lamesa ang naghihiwalay sa amin. Nakaposes ang kanyang magkabilang kamay at naka-uniforme ng kulungan. He looks tired. Hindi siguro siya sanay sa ganitong environment. Is it true that you killed my family? Yun agad ang itinanong ko. Sa tingin ko ay wala nang dapat na ipagpaligoy pa. Kailangan ko makuha lahat ng kasagutan sa tanong ko. We only have limited time. Hindi agad sumagot si Sir Vince. Huminga siya ng malalim at kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat ay ang pagbagsak din ng kanyang titig. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi? Muli siyang tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nagsusumigaw ng katotohanan na para bang ang sinasabi niya ay pawang katotohanan lamang. Hindi lang ako, sigurado ko magaling lang ba talaga siyang magsinungaling o talagang hindi siya ang pumatay sa pamilya ko. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Marahan siya tumawa sa naging reaksyon ko. Yung tawa na hindi ako pinagtatawanan niya kung hindi ang sarili niya. I didn't kill them. Believe me or not. Nung una kitang makilala at malaman ko ang apelyido mo ay pinaimbestigahan na kita. Nalaman kong anak ka ni Timothy Miranda. Gusto ko kitang ipatanggal sa trabaho dahil ayoko magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa iyo ang pamilya ko. Hindi dahil sa pinatay ko ang pamilya mo. Ayoko lang na kapag nakikita kita ay naaalala ko ang kasalanan ko. Ngunit na makita ko si Briggs sa tuwing kasama ka. Hindi na ako kumilos pa, tinayaan ka na lang na magtrabaho sa amin. Pagsasadula niya. Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi. May sinabi siya na nakakuha ng atensyon ko. Kasalanan mo? Kung hindi siya ang pumatay sa pamilya ko, anong kasalanan ang sinasabi niya? I did your father, and I guess your family wrong. But I didn't kill them. Hindi kita pipilitang maniwala sa akin. Kung sa tingin mo ay ako ang pumatay sa pamilya mo dahil sa itinuturo ng mga ebidensyang nakalap niyo, so be it. Hindi ako kalaban. Pero malinis ang konsensya ko sa paksang iyon dahil alam ko na hindi ako tumapos ng buhay nila. Diretso siyang nakatingin sa akin na para bang pinatutunayan niya na hindi siya nagsisinungaling. Hindi ako muling nakapagsalita. Hindi ko na naman alam ang dapat kong maramdaman at isipin. May parte sa akin na itinatanggi ang mga sinasabi niya pero may maliit na parte sa akin na gusto siyang paniwalaan. Blame me all you want, Vienna. Tatanggapin ko lahat. But please, don't hate my son for the things I've done. Wala siyang connection doon. Iyon ang huli mga salitang sinabi niya sa akin bago kami sabihan ng pulis na nagbabantay sa amin na tapos na ang oras ng pag-uusap namin. Lumabas ako ng presinto na hindi na nga nasagot ang mga katanungan ko ay mas lalo lamang gumulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko at masasabing nagsisinungalin. Imbes na mabigyan ko ng hustisya ang pamilya ko'y lalo lamang naging komplikado ang lahat dahil pakiramdam ko'y pinagbabayad ko ang taong wala namang kasalanan. Paalis na sana ako doon nang muli akong mapangiti. Kabababa lamang ng kotse ay si Briggs at ang kanyang ina. Napatigil din siya nang makita ko at makita ko rin naman na nagulat ang kanyang ina sa presensya ko. Napatingin ang ina ni Briggs sa kanya bago sa akin. Naglakad na ito at na makalapit sa akin ay ngumiti. Nataranta naman ako sa naging pagbati niya sa akin kaya't ginawa ko rin ngumiti kahit na mukhang pilit iyon. Matapos yun ay pumasok na siya sa loob ng presinto. Naglakad na rin si Briggs. Inaasahan ko nalalagpasan niya lang ako ngunit nagulat ako nang makitang tumigil siya sa harapan ko. What are you doing here? Halatamang nabigla siyang makita ko rito ay hindi niya iyon ipinakita. Siguro ay madali lang talaga sa aking basahin ang ekspresyon niya kaya alam ko. I visited your father. I want answers. Iwas ko sagot sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso kahit na siya naman ay nagagawa iyon ng maayos. I see. Yun na lamang ang isinagot niya. Did you get the answers you want to hear? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Hindi ko maintindihan itong pagkabog na ginagawa ng puso ko. No, I didn't. Matipid ko sagot. Tumango na lang siya bilang sagot sa akin. Makalipas ang ilan pang sandali ay naglakad siya at iniwan ako mag-isa. That's right. We're supposed to ignore each other. Ako yung nagdesisyon na dapat ay lumayo kami sa isa't isa dahil yun ang mas makabubuti sa amin dalawa. But look at me.
Ako yung unang sumusuko sa desisyong dapat ay pinaninindigan ko. Niluman ko kung saan pumasok si Brooks ngunit wala na sila doon. Palagay ko ay nakapasok na sila sa loob ng presinto para makausap ang kanyang ama. Suminghap ako at agad na pinunasan ng luhang pumuslit mula sa aking mata. This is how it's supposed to be. Everything is in the right place. No, he's better off without someone like me. This will be your desk, sabi sa akin ng HR. Tumango ako sa kanya at lumapit na sa magiging pwesto ko. Tulungan niyo muna sa Vienna, ha? Napatingin sa amin ng mga makakatrabaho ko. Ngumiti sila sa akin bago tumango. Declarant ang trabaho ko at mas kampante ako ngayon dahil hindi ako pipirma sa entry. I guess this is fine. Ayoko din masyado nag-iisip na baka matanggalan ako ng lisensya dahil lang nagkamali ako. Itinanong ko lang ang mga status ng shipments ko at yung mga nakarating na ay inayos ko ng computation at nag-lodge na. Lahat ng maaari ng i-file ngayon sa customs ay inayos ko na upang mapapirmahan. Hindi naman yun karamihan pero medyo natagalan mag-response ang system kaya't mga alauna pa nang makapagpaprint ako ng entry. Tumayo na ako upang magpapirma ng SAD. Tinanong ko pa kung kanino ibibigay at ang sabi sa akin ay ako na raw mismo ang magpapapirma kay ma'am dahil nandiyan na siya ngayon. Huminga ako ng malalim bago magtungo sa opisina ng broker namin. Kakatok pa lang sana ako nang bumukas ang pinto ng opisina niya at may lumabas na dalawang lalaki. Nanlak ang aking mga mata nang makita si Bernard at Bricks na lumalabas ng opisina ng aking bagong boss. Hindi ako nakagalaw doon at nanatili lamang na nakatingin sa kanila. Napansin nila akong dalawa. Si Bricks ay nakatingin lang sa akin ngunit hindi mo masabi kung may expression ba sa kanyang mga mata o wala. Si Bernard ay nagulat nung una, ngunit nginitian din naman ako. Vienna, bati sa akin ni ma'am na kasunod lang nilang lumabas ng opisina. May kailangan ka? Agad ako nag-iwas ng tingin sa dalawa at tumingin sa boss ko. Tumango ako at matipid na ngumiti. Magpapapirma po ako ng mga entry. Tumango siya sa akin at sinabihan ako na pumasok na sa opisina niya. Bricks, later, okay? Nakangiting sinabi ni ma'am kay Bricks. Ayoko mang tumingin sa direksyon niya ay otomatikong tumingin ang aking mga mata kay Bricks na may ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa bago kong boss. Call me Vera. Oh wait. Sambit niya sa aking boss. Bumigat ang aking dibdib at ang aking paghinga. Ganoon pa man ay hindi ko yun maaaring pahalata sa kanya. Naglakad na ako papasok na opisina ni Ma'am Vera at hinintay na lang siyang makapasok muli.